Itong module na to ay equations transformable to quadratic equations. Ito yung mga pre-assessment test niya. Pwede itong sagutan pero pabalikan na lang natin ito. Itong number 1 niya, these are mga addition ng fraction. Number 2 niya, addition ng fraction, dapat makuha mo yung common denominator nito. Number 2, tanong niya which of the following standard form of quadratic equations ba yung standard ng quadratic? Ax square plus bx plus c less than 0. A not equal to 0. Tama ba to? Sa mga nakaraang tama ba na less than 0 yan? Tama, no? Ax square bx plus c equals to 0. A not equals to 0. Ito ba standard form to? Standard form, tama. Ito hindi ito quadratic, dapat square ito. At saka ito may bold na y. So dalawang variable. A, x tsaka y yan. So quadratic. Ito linear kasi ito rin dalawa y tsaka x. Yan quadratic. Two variables ito, equations with two variables y. So to be ang express the w plus 7 times w. So ito multiply lang ito, multiply para ma-transform mo siya into quadratic. And find the roots of equations. So i-extract ito, i-ayusin ito. I-square din itong binomial, then form the quadratic equation, then determine which of the following rational equations is transformable to quadratic. So yung mga rational equation formable to quadratic, 8s, s2, diba yung maging quadratic? S plus 2. Alamang hindi maging quadratic yan. M plus 1. Alamang din hindi quadratic. Ito pwede pala to. Pwede pa quadratic. Ito common din. S plus 2. Pwede. Dito sa dalawa, ito magiging quadratic kasi walang tilang ito. Ito naman hindi rin magiging quadratic kasi linear ito, linear. So dito kung ito ay 8s, ys plus 2, pag kinuha yung common denominator, ito magkakaroon ng product. Karoon dito ng s. Pero rin po pwede rin mangyari. Mamaya sa kanan natin solve extraneous roots. Extraneous roots alamin natin sa loob ng module.
So, simplify natin itong mga equations na to, itong simplest form. O paano yung mag-simplify by factorization. So, we have to express itong mga equations na to into its equivalent form na factored form. Ano yung x square minus 16? Ano yan, ano? Number 1. X square minus 16, yan ay equivalent sa product. So, product ng yung a square minus b square equivalent a plus b times a minus b. So, product ng a plus b and a minus b ang square ng difference. Ito namang isa, a plus minus b binomial na chi-square. Yan, ano? Na yan. Positive ito. Positive ito. Negative, negative yung nasa middle term. Ganun yan, ano? So, dito. Ito ay nasa form na a square minus b square. Kaya, yung application niya. So, x plus 4, x minus 4. Ito yung in-apply. So, si A ay malabas dito si A ay x at si B ay 4. Susundan lang ito. A, x, si B, ito si B, 4. So, x plus 4, then x minus 4. Yung nasa ilalim, itong nasa ilalim, awig yan ito. Okay. So, nasa form yan ng a square plus 2ab plus b square. Si a dito ay x square si a. Si 2ab ay 8x or equal yan sa 2 times 4. Equal yan sa 2 times a natin x. Si b natin ay ito. Si 16. Itong 16 ay 4 square or b square. So, lumalabas na si A ay x, si B ay 4. Kaya susundan natin ito ngayon. So, x plus 4 quantity square. X plus 4 quantity square. Now, itong x plus 4 quantity square, may x plus 4 din sa taas. So, kaya ang mangyayari, itong si x plus 4 at itong x plus 4, itong square na x plus 4 mababawasan isa. Kasi magka-cancel na. So, ang matitira nito ay x minus 4 saka x plus 4. So, sagot. Ang susunod.
3. Number 3. 4x square minus 12x plus 9 over 4x square minus 9. So, itong nasa numerator, square ng difference ng a and b yan. Kasi minus 12 ito. So, dapat minus yun. Minus dito. So, nasa minus yan. Minus 12 yan. So, square ng difference ng a and b. Sino si a natin dito? May si x, may kasamang 4. So, dapat si 4 dapat naka-square din. Kaya 2x quantity square. So, ang a natin, ito ang a. Si a ay 2x. Tapos si b. Si b ay 9 ito. So, si b ay magiging, si 9 ay magiging 3 square. Kaya si b ay 3. Yung gitna natin, 2 times a, b. Yung 12 ay 2 times 2, 4 times 3, 12. Ito ngayon ang 4. So, sakto. So, naka-form ito ng a minus b square. So, a minus b dt square. Ay square yan. So, 2x minus 3 quantity square. Sa ilalim naman, ito ay square ng difference ng square ng a at b. So, ano ngayon si a? Mula dito, si a dito ay pwedeng isulat na 2x square. Kaya a ay 2x. So, si b ay 3. 9 yan. So, magiging 3 square. Okay. So, ngayon. So, ito si b. Tapos si a, 2x. So, magiging a plus b. A plus b. A plus b. A minus b. Nakita natin sa numerator may 2x minus 3, may x minus 3. Makakancel yung isa. Dalawa yung nasa itaas. Mawawala yung power niya. Ito mawawala. Ito ngayon ang magiging sagot ng number 3. So, factoring ang gagamitin. No? Gagamitin mo. Ito ang mga sundal lang ito. Format yan ayon dito sa dalawa na. So, ito. Kahalintulad yan ito ni 3. Sa ilalim, halos pareho yan ito. So, ito magiging hindi eksaktong yung 3 natin eksakto, no? So, para ano ang square na square root ng 6 yan. Square root ng 6 hindi sakto. So, ano yan? Square root ng 6 is yun ang gagamitin. Square root of 6. Hindi sakto to. Ito naman. Ito ay yan, difference ng square. Ito, sum ng AB square ng sum. So, ito ganun din. Ito, halintulad na to no 3.
1 minus x square. Pinaliktad lang to. So ito hindi na to. Ipalalabasin na lang dito yung x minus 2 rito. X to the 4 ba yun? So, ito difference ng square. Ito rin ay a plus b square yan. So, sundan na lang to. Ito ang mga panggagalingan ng form. Then, nandito yung mga sagot niya. Combining ng fraction. So, addition ng fraction or a rational number. So, addition ng 2 over 2x plus at saka ng 3 over 6x. So, kailangan ng common denominator. So, magkaiba yung denominator, hindi dapat isa lang. So, si 2x is 2. Factor ng 2x, 2 times x. Factor ng 6, 2 times 3 times x. So, hindi pwedeng gamitin na 2x ang denominator kasi mataas. Kulang yun kay 6x. So, kaya si 6x ang gagamitin kasi si 6x nandoon din si 2x nandito kay 6x kaya gagamitin natin ay 6x. Kasi nakapaloob yung 2x sa 6x. Kaya yung common denominator niya 6x. Nawa niya rito. Okay. So, ginawang multiply ito ng 3 para maging 3x pero numerator. So, yung 3 over 3, 1. Pinagba. Walang nadagdag, walang nabawas. So, 2 over 2x ay yun pa rin. Dito, 1 lang. So, times 1 yan. So, dito naman, wala na dapat itong babaguhin. So, 1 over 1. Wala. Dapat 3 over 6. So, ito ngayon ang magbabago. Babago si 2x. Multiply ng 3 over 6 over 6x na to. Ito 3 over 3x. Pareho na ng denominator. Pwede nang i-add yung so 9 over 6x. Si 9 over 6x pwedeng palitan ito ng 3 times 3. Ito naman 3 times 3 times 3 over 3 times 2 times x. Si 3 at si 3 cancel. So, kaya kasi ito ay 3 over 2x. Now, dito mag-a-add ng rational number. So, for number 3.
So 2x over 3 plus x plus 1 over x minus 2. So yung denominator hindi pareho. So walang common. So magiging denominator natin sa product ng 3 at saka ng x minus 2. So tayo. So si 2x over 3 mamultiply yan ng minus 2 denominator. Ganun din si x plus 1 x minus 2 multiply ng 3. Si 3 numerator at 3 sa denominator. So ang denominator natin magpapareho na. So magiging 3 times numerator ang distribute x sa 2x. 2x square minus 4x. So si x naman doon sa 3 o si 3 po ay x3 x3. So i-subtract yung 4x sa x. Na-subtract. Then ang lalabas 2x square minus x plus 3. Hindi na ito mapapactor kasi si meron dito 3. Hindi na compatible sa ito na final answer niya rito. So ito ay 2x square minus x plus 3 3 times x minus 2. Ito naman ito ay x hindi pareho ng denominator hindi common, walang common. Isi-shortcut na natin. So kukunin na natin kagad yung common denominator x plus 1 x plus 2. So yan ang denominator, common denominator ng fraction. So dito ngayon multiply natin doon so si x mamultiplyan natin ng x plus 2 minus 2 si 2 mamultiply natin x plus 1. So ito ay shortcut. Hindi na tayo dumaan dito sa pag-rationalize ng denominator direct agad. May kita natin si 2x minultiplyan minus 2. Si x plus 1 minultiplyan na. Tapos ang denominator, product na nito. Diretso kaagad tayo rito. So pareho lang yan. So tumalon tayo ng isang step. Agad tayo. So distribute ngayon si x. So x square plus 2x minus 2x minus 2. Divide x plus 1 x plus 2. Dito cancel na to. So tira x square minus 2 plus 1 x plus 2. Yan yung simplest form. I-subtract na natin.
Solving quadratic equations that are not written in standard form. Example. Gagawin ito. Gawin natin. Ilipat lang. Ilipat si 36 dito. So, multiply ito. And then, multiply ito on 36 ilipat. Itong ginawa mo na, multiply ito doon. Square minus x tapos 36. At paglipat ni 36, positive ni negative. Then, roots, finding the roots, factor, si 36. Si 36, ang factor is 6 times 6. 6 times 6, 36. Pwede ring 9 times 4. Alin ang gagamitin? Dahil po ay 5. 6 plus 6, 12. Or kumain. Si 6 ang gagawin natin. 6 minus 6, 0. Ito naman, 9 minus 4, 5. Negative yung 5. Minus 5 minus 9, negative 4 minus 9, negative 5. So, ito ang gagamitin natin. So, ang factor ay negative 9, 4. Negative 9, negative 9, positive. So, ang roots ngayon, negative 4. Dito, extract ito. Extract yung square. So, anong form? That is a square plus, so yung a plus minus b square is equal square 2ab plus b square. Kaya x plus 5 square ay equal sa x square plus 2 times x times 5 plus 5 square equal siya x square plus 10x plus 25. Si x minus 2 square equal sa x square minus kasi 2a times b 2 lang 2a
AB plus B square into square. So x square plus 4x minus minus 4x plus 4. Then pagsamahin, square x square 2x square. Then x minus 4x x 35 plus 4 27 at saka minus 10. 29 minus, so 29 minus 37 equals to 8 with 8 kasi negative. Then factoring si 8 ay may factor na 4 times 2. So 4 times 2, 4 plus 2 equals 6. 6 yung nasa gitna. Tingnan natin yung 4 into na factor. Dahil negative ang isa, negative 8 ito. So yung negative 2 and dahil meron ditong yung kuha natin yung positive 6. So 4 times 2, 8x. So negative 2x minus 6. So merong rational number be transformed into quadratic equation. So common denominator 4x equals to 2x. So si 6 multiply natin plus x minus 3 minus 3 multiply x lalabas 24 plus x square minus 3x over 4x equals to 2. Si 4x pwede natin x and then i-transfer dito. Lalabas magiging x square 11x plus 24 equals 0.
kukunin yung factor. Kunin natin si 24. Si 24, factor niyan is 8 times 3. Dahil negative si 11, sa positive naman si 24, negative 3. Negative 8, negative 8 plus negative 3, negative 11, middle term. So, pwede na. X minus 3, x 8 equals to 6. So, x equals to 3. So, ito si extraneous root. Extraneous root din. Simplify these rational numbers. Please. Ang ginawa rito, sides common denominator. Standard form. And determine value. So, ang value ng x 0. Then, substitute yung x doon sa magkakaroon nito yung 6 over 0. 9 over 0 when x is 0. So 6 over 0 is kaya extraneous root yung value. Hindi kasali yung sagot na 0 para sa solution ng problem. So, part ng equation ng solution, because from here 3 times 0 x, the 3x is equals to 0. So make 3 times x 0, x should be 0. Should be 0. At yung should be 0 when substituted in dito sa equation, palabas, bibigay siya ng or undefined na ratio. Kaya hindi partners. So transform. So gagawin quadratic equation. Tem na 3, 1 square over x 7. So para pwedeng multiply ito ng x square para mawala yung x
x sa ilalim sa denominator. So ito maging x square over so pag multiply natin equation ng x square, so x square over x square, so x square is 7 over x. So makakancel x over x square over x square, ito ay 1. X square over x, mawawala yung power. 1 plus x square minus 7 over 12 square. So ginawa transfer na to sa then para mawala naman try natin ang 2 ng equation. 1 times 12 times 12 x square times 2 give 7 square, no? Yung 12 niya, 12 dito. 1 over 2 zeros. Ito na yung quadratic equation. So tinumba yung square sa 12 square, 5x square 12. Ito na yung quadratic equation. So dito naman sa number 1 ang gagawin, multiply, i-distribute yung x, then i-combine and then C2 transfer kabila 4x distribute and then C5 sa left side. Find the solution of the following solution. So solution set the roots. So demo tayo ng number 2. So then 2x plus x 8 x distribute lang to, distribute ito rin distribute magiging x square plus 6x, ito naman 8x dito, then lipat paglipat ni 8x negative 24 negative 0 na combine positive 6x negative 8x and negative 2. Find the roots. Si 24 may roots na 6 times 4, si 6 ay negative para pag may lilitaw 2. Yun yung middle term. So yung middle sa coefficient ng 2. Therefore, gamitin natin si negative 6, positive 4 na factor. X minus 6, x plus 4, then solve for x. So, 6 negative 4.
So how do you transform the rational algebraic equation to quadratic? So get the LCD, combine the like terms, simplify, forming the quadratic equation. Do you determine solution to quadratic? How about algebraic? So combine yung mga rational algebraic equations and apply yung determination ng roots ng quadratic through factoring. Masyadong maliit ito, hindi ko mabasa. So extraneous, sino ang may extraneous roots? Para malaman mo yan, hanapin mo yung roots. Yung x na may 0 ay may, kapag ang roots x equals 3 0, extraneous roots. Summary. Find out how so express in simplest form. So 4x plus 2x minus 1 over 5. So combine yung rational expression. So common denominator 5x, tapos si 5 i-multiply sa 4, x i-multiply 2x na yung lalabas. Ito yun. Number 4, find the roots of the equation. Muna tayo sa 2. Sa 2, which of the following is the standard form of quadratic equation? So, standard quadratic equation. So, meron ditong nakalagay na less than 0. Ayan, ano? 2x minus 5y plus 6 equals to 0. So, correct yun. So, nasa standard form. So, x squared minus 5x plus 6, standard equation ba yan? Tama. Ito, y 2x plus 5. Hindi pwede, may y. Ito pala, hindi pala ito pwede. Ito, hindi. Express the x plus 2 square plus equals 0 in standard form. Anong gagawin dito? Si x plus 2 square ay equal sa x square plus 2
2x times 2 plus 2 square. Then, i-add si 9. Which of the following rational algebraic equation is transformable static equations? So, i-transform ito, no? Kunin yung ito, may isang x lang to, hindi ito kasi hindi yan. Dito makakagawa ng quadratic kung isa lang ang x. So, 6 tsaka 3 lang. So, common denominator nito. Yan mga di rin. Kasi sa denominator na t, ito linear itong nasa ibabaw. Linear. So, 2x x multiply dito. So, ito magiging quadratic. Which of the following equations have extraneous roots or solution? Extraneous root. So, hanapin mo yung roots niyan. Hanapin ng roots nito. Ano ang roots? Find the roots. Find the roots. Pag merong roots na may 0, posible siyang extraneous root. Natin ngayon si pretest. So, pretest. 1 over si number 1, ano? 1 over x plus 2x over 5. So, equal to kunin natin ang common denominator niya. 5x multiply mo doon, si 5 multiply mo doon. So, ginagawa lang to pagka hindi pareho ang denominator, ano? Walang common. So, ang magiging denominator, common denominator niya yung product. Pag yan ay ganyan ang denominator, so si 1 ay multiply yung 5. Si 2x naman multiply si 1. Then, combine. May add na ngayon yan. So, 5 plus 2x over x. So, nasa ng ano niya? Nasa ng sagot. 2x square pala yun. Is 2x square. 2x square. Saan siya rito? Ito. Sagot na ito yung sagot yan. Express W plus 7 standard form. So, distribute, multiply mo yan. Then, simplify, lalabas yung quadratic. Find the roots. Gagawin, extract mo to. Giging t square plus 2t times 1 plus 1 square plus t square
minus yan. So, minus 2t times 8 plus h squared is equals to 45. And simplify. Yun ang transformable to quadratic equation. So, S pa to. So, ito, pwede to. Pwede itong maging quadratic. 7 over 2 plus 5 over s plus 2 is equals to 7 over 8s. Ang gagawin. Common denominator. So, gawin natin to minus equals to 0. So, common denominator. S plus 2, 8s. So, C7 over 2. Multiply ng s plus 2, 8s. Plus mo ng 5. Multiply mo ng 8. Minus 7. Multiply mo ng s plus 2. So, 7 so, ito magiging 4. 7 magiging 7 times 8 over 2 magiging s square plus 2s
plus 40 minus 7, 8, S minus 14 equals to 0. Magiging po S squared plus 10 6 plus 1 po minus 1 ang and 14 is 28 S squared plus 9 minus 1 ng 14 equals to 0. So ito ay quadratic. Sugot dito. Ito, pwede ba itong quadratic? Hindi na po pwede kasi M ito. Ito may M, ito may M. Magiging cubic ito. Is cubic. Ito magiging M times M plus 1. 6M 1 M plus 1 plus 6 times M. Ito ngayon multiply doon. So magiging M plus 1 times 6M equals to 6M times M squared plus M. Multiply pa to. So magiging 6M cube plus 6M squared. So cubic